Ito na, balikan na natin si Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, nakatanggap ang Philippine National Police ng 3,783 tawag sa emergency 911 hotline sa unang 2 buwan o 8 linggo ng pamumuno ni Police General Nicolas Torre III. Sa datos ng pulisya, 3,208 dito ang narespondihan sa loob ng 5 minuto. Pero minadong may 775 ding hindi agad natugunan. Ayon kay Torre, pinaimbestigahan na niya ang mga hindi nakasunod sa target. Pero ipinagtanggol din ng PNP chief ang sitwasyon sa malalayong lugar na maaaring hindi basta paabot ng tawag mula sa urban centers. Ang mahalaga umano, biro ng general, hindi na darating ang mga pulis kapag tapos pang bakbakan gaya sa mga pelikula. Ibinida ni Torre na patunay rito ang pagkakasakoti ng anti-kidnapping group sa 4 na Chinese at dating POGO workers na dumukot sa 2 nilang kalahi sa Parañaque sa tulong ng tawag sa 911. Pakinggan natin ang PNP chief. May mga nagkamali ng pinuntahan, may mga hindi paliwanag ang bigay ng dispatch natin dahil hindi din paliwanag na nakuha ang information galing sa tao. May talagang malalayo na talagang posibleng maabutan ng 5 minutes. Nationwide yung data kasi hindi na Metro Manila. Ang tinig ng PNP chief. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Edniel, wala na bang halimbawa, di ba natitrace naman nila yung mga prank calls, ano ha? Hindi ba in-increasean ang multa? May kasalukuyan ng penalty, Kuya Angel, nga. sa mga parang callers. Pero yung increase sa multa, hindi ko lang sigurado kung nagka-increase. Pero I'm sure hinigpitan yan, lalo pat ila-launch na ng DILG, Kuya Angel, ngayong buwan na ito, anytime soon, yung integrated 911. Ibig sabihin, kahit yung mga LGU dati na may previous emergency hotline, for example, dito sa Marikina, may 161, ma-integrate na rin yan sa 911 ng DILG, Kuya Angel. Kasi natatrack na ngayon yung mga calls na yun, yung mga prank calls na yan madali na kahit pa sabihin mo prepaid, natatrack na. So, dagdagan na lang ang multa para mas matakot yung ating mga kababayan gumagawa ng kalokohan. Di ba? Kuya Angel, at nagbaba na ng direktiba dyan si Interior Secretary John P. Remulla. At hindi lang basta na-iterate, talagang inire-record ng command center dito sa Camp Crame kapag may prank callers sa tumawag sa 911. At kung ang gumawa ay bata, ang dapat managot yung mga magulang. Ganun, hindi ba sa ibang bansa, ganun ang nangyayari. Di ba? Gano'n na nga, Kuya Angel. Kapag minors, malamang yung kanyang guardian, ay ila-launch integrated 911 at malamang kasama dyan yung magiging guidance o guidelines rather doon sa kanilang penalty para doon sa mga prank callers. Subukan mo kaya maggumawa ng prank call na Edniel, Huwag ka mag-alala pagka nakulong ka, di ba, naman, dadalawin ka naman namin. Huwag ka mag-alala. pero nasubukan ko na yan ako, Angel, personally yung 911 emergency at ano yan? Ang emergency ko naman back then ay sunod. Ayan. Walang bawas. Promise ha? Sa mga, promise ha? Ayan, sige. Walang bawas yan. Walang bawas sa load kapag tumawag ka sa emergency 911. Okay, sige. Subukan ko nga din. Itatawag ko sa emergency 911 yung mga puno, linya ng puno, sanga ng puno na delikado sa linya ng kuryente. Kung talaga matutugunan. Kasi meron kami itinawag sa MMDA Okay, Chairman Don Artes pa namin itinawag sumulat pa yung nagre-reklamo Sa awa ng Diyos, hanggang ngayon hindi pa napuputol. Ayun lang. At sabi, sandali, pa-prioritize namin yan. Diyos me, dumaan na lang yung malakas na bagyo, dumaan yung mga pagulan. Hanggang ngayon, nandun pa rin. Ay, Diyos me. Sige. Tingnan natin kung mabilis nga sana yung tugon, mabilis yung sagot. Pero yung aktual na aksyon, lalong-lalo na doon sa mga trabaho na dapat gawin ng MMDA, kupad ng saksakan naman ng kupan, saksakan naman ng bagal. Thank you, Edniel. Maraming salamat. Balik sa iyo, Kuya Angel. Si Edniel Parosa.